Sumainyo ang Panginoon. Happy Fiesta po sa inyo lahat. So kasama po natin si Father Denny. Po ay paring servants of the poor na mabigang. Meron sila eskwelahan. Guzman, Catholic School. So bahagi yun na kung saan ay makita natin yung patuloy natin pagtitilan para po sa dakilang kagustuhan natin ngayong araw na ito. Sabi nga natin sa patuloy natin pagtakbay sa biyaya na pagliligtas ng Diyos sa kapanganakan ng mahal na Birhen Maria. At bahagi yun, sabi natin kapag kapanganakan, pinagdiriwang natin yung kapanganakan ng mahal na Birhen Maria at tutusin dalawa lang ang ipinagdiriwang natin kapanganakan sa mga santo at santo, si San Juan Bautista. Kalimitan nun ang ipinagdiriwang natin ay yung kanilang kamatayan o yung kanilang maliwanag na pagkilos bilang mga nakasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Pero bahagi yung kanilang kapanganakan ay hindi para sa kanila. Bahagi yung na kung saan ay ang malaking pagkilos ng kanila bilang bahagi ng pagkilos ng Diyos. Si Maria bilang magiging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita natin yung pagkilos na ito ay mapuno tayo ng pagkaunawa natin na ang Diyos ay kumikilos na sa miseryosong pamamaraan. At kung sino ka tinatawag natin mga aba, mga hindi kilala, mga walang-wala. Nawa yung makita ko natin sapagkat ang mundo ginagalawa natin ay isang mundo natin, nakatingkong tayo sa atin. Sa may mga may umong, may kapangyarihan, may kayamanan, may koneksyon. Yun ang hinahanap natin ngayon sa daigdig. Pero pinamanig sa atin natin sa pamagitan na pagdiriwang namin ngayon sa araw na ito, ipinamamanig natin, pwedeng manghaling ang tagapagligtas ang tinatawag natin ng bagong Adan sa isang tao na kutusin bagamat galing sa libing ni Haring David, maging si San Jose ay mula rin sa libing ni Haring David, ay bahagi ito natin ay dito yung mga tinatawag natin mga mayroong mga lineage na nasa kapangyarihan. Ito yung mga tinatawag natin mga aba, mga walang-wala. Kaya, sana po, hindi na maging bahagi ng ating kagalakan. Kasi sa ating pagdiriwang ng jubileo, sabi lang natin, yung tema natin ngayon sa pagdiriwang, Maria, Kaperegrina ng pag-asa. Kaperegrina ng pag-asa. At ano higit na kung saan makita ang ating pag-asa? Ang pag-asa ng pagliligtas ng Diyos. Pag-asa ang pagliligtas ng Diyos. Bahagi yun na yun ang huwag natin kalimutan. Ililigtas tayo ng Diyos. Kung doon hindi, ililigtas tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos. At patuloy tayo ililigtas ng Diyos. Ang tawag sa tulong ng mahal na Birhen Maria
ay makita natin ang isang biyaya nito na kumikilos sa ating buhay. Sabi nga natin kahapon, pinag-iiwan natin yung pagpapahalaga sa kalikasan. Makita natin sa uli natin nakaraan sa misteryosong pamamaraan natin na tayo ay patuloy na iniligtas ng ating Diyos. Pangalawa, bahagi nito ng pagkilos sa atin na nawawa sa tulong ng mga Birhen Maria kasi siya ay pinili ng Diyos. Pati si Maria lang ang pinili ng Diyos. Hindi. Lahat tayo ay pinili ng Diyos. Huwag natin kalimutan yun. Baka akala natin sa pagkabarangan natin kay Maria, siya lang ang pinili ng Diyos. Lahat tayo ay pinili ng Diyos. Saan? Sa biyaya ng sakramento ng binyag. Huwag natin kalimutan yun. Isang karangalan na patuloy natin binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya patuloy natin pinapahayag. Sabi nga, hina-highlight natin. Hina-highlight natin yung sa pamamaraan yung aming pagpapasimula ng banal na pagdiriwang ng misa. Bahagi yun. At tayo ay binabasbasan ng tubig. Binabasbasan ng tubig. Huwag natin kalimutan natin. Yung pagbabasbas ng tubig, hindi sa tayo ay may masamang espiritu. Hindi. Pagpapaalala ng na tayo ay pinili ng Diyos. Huwag natin kalimutan yung kaya binabasbas ng tubig sa pasimula ng banal na pagdiriwang ng misa ay pagpapakilala, pagpapaalala. Huwag natin kalimutan yun. Kasi kung minsan nakalimutan natin. At kung minsan na wala sa atin kanina na pinili ako ng Diyos. Ang palagi na sa atin ay sino ba ako para piliin ng Diyos? Bahagi yun ay pinangalala sa atin sa dakilang kapistahan na ito natin. Tulad ni Maria, pinili rin tayo ng Diyos. Kaya ngayon tayo mananangyayin, kaperegrina ni Maria. Hindi lamang si Maria. Kung anong mayroon si Maria, mayroon din tayo. Hindi nga lamang dala-dala niya si Jesus, katawan at dugo at tulad ng kanyang pagdadala. Pero wag natin kalimutan na dinadala rin natin si Jesus, katawan at espiritu. Saan? Kapag tinatanggap natin siya sa banal na Eucharistia. Huwag yung kalimutan niya. Dala-dala rin natin ang Diyos. Bahagi yun. Kailan huwag yung dadalhin kapag may kayong kasalanan malaki. Mga usan kayo. Huwag kayong mag-alala. Kahit kung sinong pari na makita ninyo, kapag available, sabihin ninyo, Father, pwede mag-umpisa. Kung may kasalanan kayo, kasi kung tatanggapin ninyo sa Jesus, may kasalanan kayo malaki, lalo lang bibigyan ng inyong kasalanan. So, huwag mo natin kalimutan yung dala-dala rin natin sa Jesus. Bakit? Pangatlo. Sa banal na pagdiriwang na ikaw tinuturuan din tayo ni Maria na sumagot ng oo kay Kristo. Kinakailangan sumagot din tayo ng oo kay Kristo. Mangyari nawa sa akin ang iyong tinura. Mangyari nawa sa akin. Hayaan natin na tayo ay gamitin ng Diyos sa kanyang pagpapalagalan ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Hindi naman kinakailangan na maging pangil kayo, maging madre kayo, pero kung mayroong tinatawag sa inyo na maigi, pero bilang isang mabuting may asawa, mabuting anak, mabuting estudyante, mabuting magulang,
mabuting lolo at lola. Bahagi yun na kung saan ay tinutugunan natin na kung saan ay makita natin yung kahalagahan ng paglilipas ng Diyos. Kaya nga, huli pinangalala sa tatlong bagay, no? Yung tatlong bagay, sabi natin, pakikisan natin sa panalangin. Yun na pala, huwag natin kalimutan. Magsimula tayo sa panalangin, lumalim tayo sa panalangin. No? Kasi sabi na natin ay lex orandi, lex credendi. No? Yung pamamaraan ng ating panalangin ay magsasabi ng uri ng ating paniniwala. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa, hindi para ipagyabang, no? Hindi para ipagyabang. Kung minsan mahilig tayo magyabang, kaya mo yan. Hindi naman pala kakayanin. No? Yung mabuting gawa natin ay sinasabi natin sa iba para sila rin, umundan. Hindi yung tayo lang ang magaling. Kung talagang tayo yung magaling, magaling tayo namin. Kasi natutulungan natin yung iba. At kung ano sinigit nila, tulungan natin makilala nila si Jesus. Makilala nila sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa. Kahit na yung simple nating halimbawa, bahagi yun na huwag natin paliitin. Pangatlo, ay sa pamamagitan ng pakikigbahagi natin kay Kristo, Hari, maayos ang pangangalaga. Mabahagi mo na kung saan ang pangalagaan natin yung mga bagay na pinagkaroon sa ating ng Diyos. Pahalagahan natin yung mga kapangyarihan, bagay, posisyon na ipinagkaroon sa ating ng buong ikapan. Sabi kaya din, ating pagyamunin upang higit na makapaglingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. At yun ang hinihiling sa atin ng buong ikapan. Nanawa, katulad ni Maria, habang pinararangalan natin si Maria, huwag natin kalimutan natin na sa gitna ng kanyang pag-asama, huwag natin kalimutan na katulad rin niya nawakan. Yung panghuli ay mapuno tayo ng kagalakan. Alam niyo, kung isa sa daigdig na ito, ang binibigyan natin ng pansin ni Alin, yung drama ng Alin, drama ng sakit, sama ng loob, ang drama ng kapigagian, hirap na hirap sa buhay. Pero kung minsan na malalay na rin, yung drama ng kagalakan. Yun naman yung higit na makita sa atin. Kasi yun ang pahayag ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Diyos. Kung talagang nararamdaman natin na tayo ay pinili ng Diyos katulad ni Maria, nawa tayo ay mapuno ng kagalakan ng